Sagad na mga batang yan ang pasensya ko. Yung Olivia kasi, bumubuti na yung kalagayan niya. Hinahanap na niya yung mga anak niya. Sa susunod na lumapit si Froilan sa inyo, kayo na mismo ang iiwas. Kaya lang dalawang kumakain. Kumain ka na marami, tapos pagkatapos niyan, magte-therapy kayo ni Dan. Balak mo na pala akong ikulong dito sa isla? Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Meron akong dahilan kung bakit hindi kita mapaalis dito. Siguro kung nasan man si Olivia ngayon, wini-wish niya na sana kasama na lang niya yung mga bata nung nalunod siya. Para at least magkakasama pa rin sila mag-iina. Sa hukay nga lang. Hindi ko kayang mawala kayo. Paulit-ulit akong nananalangin na iligtas mo sila. Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako pinarurusahan ng ganito? Lord, sana bantayan niyo po yung daddy ko. Tsaka ang mga kapatid ko. Sana po na ipaalala niyo po sa kanila araw-araw na mahal ko po sila. Lagi pong sinasabi ni Mami sa akin na hindi niyo po kami pababayaan. Alam rin po namin na parati kayong nandyan para sa amin. Kayo na po bahala kay Daddy, ha? Hihintayin po namin yung paggaling niya. Si Kuya naman po, please huwag niyo po siyang pababayaan. Hihintayin rin po namin yung pagbabalik ni Kuya. Pakisabi rin po sana kay Mami na I'm very, very sorry po. Naiwalay po ako sa mga kapatid ko. But please, tell Mommy, hindi po ako nakakalimot sa promise ko. Isang araw, pinapangako ko po, magkakasama-sama po ulit kami. Anong klaseng Diyos ka? Di ba ama ka rin? Bakit mo pinabayaan ang mga anak ko? Olivia, uminahon ka. Wala na tayong magagawa. Sana ako na lang ang kinuha mo. Hindi ang mga anak ko. Sana hindi ang mga anak ko. Mga bata pa sila para mamatay. Wala silang kamuang-muang. Namatay sila nang walang kalaban-laban. Mga anak ko! Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala kayo. Dahan-dahan, Miguel! Mukhang bangga ka. Gusto mong mag-play? Mag-play tayo! Froilan? Froilan? Bakit? Sumasakit na naman ba yung ulo mo? May naalala kasi ako. Ano? Andiyan pa yung mga bata. Oo. Diba, sabi ni Daddy,
Hindi natutulog si Jesus. Not even a nap. Si Mickey talaga, hindi na siya natutulog. Lahat ng dasal natin naririnig niya. Ang ibig sabihin, ibabalik niya si Mami at saka si Kuya. Kasi yun ang palaging prayer natin, di ba? Sana bumalik na si Daddy sa atin. Sakit-sakit na kasi hindi natin siya malapitan eh. Naalala na ni Daddy na mga anak niya tayo. Hindi natin siya kailangang layuan. Ate, hirap kasi layuan ni Daddy. Sana, mayakap na natin siya. Sana, matawag na natin siyang Daddy. Si Daddy. Pwede po dyan. Ito ka, Mickey. Mickey. Siya. Bakit kayo nagtatago? Hindi niyo ba ako tatawagin, Daddy? Daddy? Daddy, naalala niyo na po ba kami? Alam niyo, habang naalala ko kayo, naalala ko tuloy yung tatay ko. Sobra ako nalungkot nung mamatay siya eh. Wala na mag-aalaga sa akin noon, kaya sa bahayan po na lang ako napunta. Kaya nga naiintindihan ko ang mga nararamdaman niyo eh. Kasi pare-pareho lang tayo ng maaga tayong naulila sa tatay. Kaya niyo siguro ako tinatawag na Daddy kasi namimiss niyo siya. Di bale. Kahit napatay ang Daddy niyo, isipin niyo na lang na lagi niya kayong binabantayan. Buhay pa po ang Daddy namin. Cha, stop it. Alam niyo, ganito na lang. Bakit hindi na lang ako kwentuhan tungkol sa Daddy niyo para hindi kayo nalulungkot? Alam niyo po, si Daddy, mahal na mahal po namin siya. Palagi niya po kaming kinakwentuhan. Lagi po kaming sabay matulog. Sabay-sabay po kaming kumakain. At higit sa lahat, lagi niya po kaming inaalagaan. Alam niyo po, miss na po namin siya. Gusto po namin siyang mayakap. Isipin niyo na lang na ako ang Daddy niyo. Tapos, yakap-yakap niya kayong mahigpit na mahigpit. Pasensya na po kung lalo lang po namin ginugulo yung isip niyo. Okay lang po kami.
pipilitin lang po siguro naming tanggapin na hindi na po namin pwedeng makasama yung daddy namin. Sige na. Hindi tara na dyan. Efren, tama ka. Sana nakinig na lang ako sa'yo. Nasaktan lang ako sa mga nalaman ko. Wala na pala akong madaratnan dito sa Maynila. Kaya, nakapag-desisyon ako na sasama na ako sa'yo ulit sa isla. Talaga? Kasama ka sa akin pabalik ng isla? Oo. Hindi na ako makakatagal pa rito. Sasama na ako sa'yo. Froilan! Froilan! Oh. Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi ka naman nakikinig eh. Ano bang iniisip mo? Masakit pa ulo mo? Iniiwasan ako ng mga bata eh. Baka ibig sabihin, ayaw nila sa'yo. Kung ayaw nila sa akin, bakit nila ako laging tinatawag na daddy? Lalo na si Mickey. Kamukha ko ba dati nila? Hindi. Ay, ganun lang yun kasi... Kasi mabait ka sa kanila. Tapos, pakiramdam nila, ikaw yung daddy nila. Basta may nararamdaman ako sa kanila. Baka naman magkamag-anak kami, kaya malapit sila sa akin. Kaano-ano ko ba sila? Alam mo, Lydia, kahit na hindi mo na ipakiusap sa akin yan, alam mo ba na masaya ako kapag kasama kita? Magiging masaya tayo doon. Itutuloy ko yung pag-aalaga ko sa'yo. Meron ka nang makakaramay kahit anong oras. Froilan, ilang beses ko ba uulitin? Hindi mo sila kaano-ano. Wala silang kinalaman sa'yo. Wala nga silang alam sa'yo eh. Wala. Anak sila ng dati nating katulong. Yun lang yun. Bakit ka nagagalit? Naawa lang naman ako sa kanila eh. Iniisip ko lang kung paano ko sila mapapasaya. Froilan, ako lang ang dapat na iniisip mo. Kasi, nang bago ka maaksidente, ako lang naman talaga nagmamalasakit sa'yo eh. Ako lang nagmamahal sa'yo. At ako lang ang meron ka sa buhay mo. Ate, bakit ganun si Daddy? Puro ampun na lang yung binabanggit niya sa atin. Paano niya tayo maaalala kung na-stuck na yung memories niya sa pagkabata? What if yun din yung way para maalala tayo ni Daddy? Kung ibalik natin sa kanya yung memories niya as a child. Oo nga, ate.
Good idea yan. Paano natin gagawin yun? Eh, di ba kailangan nating iwasan si Daddy? Kung hindi, kagaya siya ni Kuya Justin, mawawala na rin sa atin si Necha at Mickey. Froilan, may sorpresa ako sa'yo. Alam mo ba, bumili ako ng movie tickets para sa atin. Manonood tayo ng sine. Tapos pagkatapos nun, mamamasyal tayo sa mall. Gusto mo ba yun? Sorry, ayokong lumabas eh. Ha? Bakit? Masama ba pakiramdam mo, Froilan? Naku, may lagnat ka ba? Ha? Ay, naku, baka dapat dalhin kita sa klinik. Halika. Gusto ko lang magpahinga. Dito muna ako sa bahay. O sige, edi next time na lang tayo manood ng sine. Magpahinga ka na lang dito, ha? Kailangan ko pang pumunta sa office, eh. Marami pa akong aasikasuhin doon. Ibibili na lang kita kay Dan. Okay? Pahinga ka. Mwah! Bye! Bye. Ate Shine, Ate Faye, can we help you? Bait naman ng mga kapatid natin, Shine. Pero, don't worry, okay na kami ni Ate Shine. Kaya namin to, okay? Okay. Mamaya maglalaro ulit tayo, ha? I want to go to the park. Oo nga. Diba si Daddy lagi tayong pinapasyal sa park? Cha, Mickey, we can't go to the park. We're not allowed to get out of this house. Pwede kayong tumakas. Takas po? Oo. Mamasyal tayo. Gaya ng ginagawa niyo ng daddy niyo nun. Game? Ate Faye, Ate Shine, please, please, let's go to the park, please, please. Please, I promise to be a good boy, please. Sorry talaga, Mickey, ha? Cha, hindi talaga kasi pwede. Ayaw niyo bang maging masaya ang mga kapatid ninyo? Kayo rin. Lagi na lang kayo nakakulong sa bahay. Sorry po talaga. May promise kasi kami kay Ate Vicky. Eh, wala naman dito si Ate Vicky niyo eh. Nasa office. Kaya kung ako sa inyo, tara na! Magsasaya tayo ngayong araw na to. Ate, chance na natin makasama si Daddy. Ayos na yung nag-imprenta ng peking diary na pinakita mo kay Olivia. Pati yung gumawa ng peking puntod ng mga anak niya. Lahat yun, nabayaran ko na. Mabuti naman kung gano'n. Di naman sa pakikialam ako. Pero, my friend, bakit ba pinalalabas mo na
na yung anak ni Olivia. Alam mo, pag nalaman ni Olivia na buhay pa yung mga anak niya, sigurado ko aalis yan dito. Babalik yan doon sa asawa niya. Pagkatapos masasaktan lang yan. Yun lang ba talaga ang dahilan mo? Ano ba gusto mong palabasin? Napansin ko kasi, mula nang mapulot mo talagaan niyang si Olivia. Unti-unti ka nang nakarecover dyan sa pagkawala ni Agnes. Tinulungan mo si Olivia. Ninamot mo yung mga sugat niya. Pero ang hindi niya alam, mas malalim na sugat ang napaghilom niya dyan sa loob mo. Halika na. Dali. Bakit po tayo nandito? Kailangan kong kumuha ng pera para meron tayong panggastos. Ito. Pwede na to. Sir Froilan, teka lang po Kinakabahan po kasi ako eh. Si Kuya Dan po, baka po hanapin niya kayo. Froilan? Olivia. Kain ka, para lumakas ka. Paano ka makakabawi niya kung di ka kakain? Huwag ka mag-alala. Dito lang ako sa tabi mo. Dadamayan kita. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Naging mabuti naman akong ina. Minahal ko naman ang mga anak ko nang higit sa buhay ko. Saan ba ako nagkulang? Olivia, wala ka namang pagkukulang eh. Pwede ba, huwag mo na munang sisihin yung sarili mo. Wala naman dapat sisihin dito kundi si Froilan eh. Siyang may gawa ng lahat ng ito sa amin. Napakasama niyang asawa at wala siyang kwentang ama. Nagsisisi ako kung bakit siya ay naging ama ng mga anak ko. Mga anak ko, bakit niyo ako iniwan? Isang araw makakalimutan mo rin ang lahat. Buti na lang pala, hindi kami natuloy sa pamamasyal ni Froilan kanina. Ang dami-dami naman palang problema sa kumpanya na kailangan ko ayusin. Maganda doon, kontrolado ko lahat sa bahay. Di ka ba nag-aalala na iniwan mo si Froilan at ang mga bata? Di ba po masaya naman po kayo kapag kasama niyo po kami? Oo naman. Sigurado ka ba na dito si Froilan? Ayun, tulog na tulog. Froilan. Bakit wala siya? Bakit wala si Froilan? Kasi po, gusto po namin kayo makasama palagi. Papayag po kayo na hindi na po tayo babalik sa bahay. Oo, gusto ko yan.